What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. A blessed, victorious 40th anniversary. Amen po ba? Mayap ayabak po kay kayungan at karingan pong sablang manalbe kay kakatamo pong online. Ibig sabihin isang pinagpalang araw po o umaga po sa bawat isa. Sapagkat tayo po ay napapanood ng iba't ibang mga lugar. Baka sabihin po nila anong pinagsasabi ni Pastor Ali. At sa oras pong ito, tayo po'y blessed sapagkat tayo po ay patuloy na nabigyan muli ng pagkakataon to share the Word of God. Isama niyo po kami, katulad po ng sabi ni Pastor Alex, isama niyo po kami sa panalangin. Mamaya po yung culmination po natin sa Anao Cover Court, sa Jail Mexico at ilang mga churches po natin sa Jail Pampanga. Tunay nga po na ang Diyos ay kumikilos. As a testimony lamang po, as of today, almost 8,000 na po ang ating na EOR5 for the glory of God. Hallelujah! Tunay nga po na hindi po papaawat ang mga kapampangan, ang mga nagmamahal sa Diyos para umabot sa mga taong hindi pa kumikilala sa Kanya. Kaya talagang may gagawin po ang Panginoon sa bawat isa. Sa oras pong ito, tayo po ay darako na po sa message po ng Panginoon na isinilid po sa aking puso. Binigyan ko po ng isang simple title, Be Ready. Fulfilling God's Call for a Family Revival in Our Generation. Fulfilling God's call for a family revival in our generation. I believe, no doubt, no question, ang revival po ay binubuhos po ng Panginoon, especially in our generation. At yung iba po ay nakaka-receive at yung iba ay hindi. Subalit, nagkakatalo po kung tayo po'y handa. Kailangan we are ready, hindi lamang po tayo individually, but ready din po ang ating family to receive revival. Sapagkat hindi aksidente na ito po'y isinilid sa puso ng Diyos sa ating minamahal na Bishop Brother Eddie, ang ating pong team revival, urgent call to action. Urgent call to action. And I believe, ang ating pong pamilya ay hindi po lalampasan ng Panginoon sa Kanya pong gagawin sa ating pong generation. And allow me to read sa ating pong text in Genesis chapter 35, verse 1 to 7. Ang sabi po, Then God said to Jacob, Get ready and move to Bethel and settle there. Build an altar there to the God who appeared to you when you fled from your brother Esau. So Jacob told everyone in his household, Get rid of all your pagan idols. Purify yourselves and put on clean clothing. We are now going to Bethel where I will build an altar to the God who answered my prayers when I was in distress. Talagang may mga altar, mga Bethel who answered all my prayers when I was distressed. Ito yung mga lugar kung saan kapag tayo po'y wala nang matakbuhan, wala nang malapitan, wala na tayong makapitan, kapag tayo lumapit sa Diyos, tinutugon niya ang ating mga panalangin. At ang sabi pong ganon, He has been with me wherever I have gone. Verse 4. So they gave Jacob all their pagan idols and earrings, and he buried them under the great tree near Shechem. As they set out, a terror from God spread over the people in all the towns of that area. So no one attacked Jacob's family. Eventually, Jacob and his household arrived at Luz, also called Bethel in Canaan. Jacob built an altar there and named the place El Bethel, which means God of Bethel, because God had appeared to him there when he was fleeing from his brother Esau. Purihin ang Diyos sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Be ready. I believe may nagandang plano ang Diyos sa bawat pamilya po natin. But before that, makikita po natin the first encounter of Jacob sa Panginoon is in Genesis chapter 28. Na siya po ay nanaginip at noong sa kanya pong panaginip, kung ikaw ay susunod, kung ikaw ay sasamba sa akin, paglilingkuran mo ko, pagpapalain kita, katulad ng aking ginawa sa iyong ama, kay Abraham, kay Isaac, by the way, third generation si Jacob. At mapapansin po natin, along the way, in chapter 29,
siya po ay pumunta po kay Laban. Sa kanya pong biyena na si Laban, doon niya po napangasawa si Rachel, si Leah. At hanggang sa chapter 30, binless po siya ng Panginoon. Binless po siya ng Panginoon. Imagine that. Pumunta po siya kay Laban nang walang-wala. Single po siya. Ang tangan niya lamang po ay ang kanyang damit. Wala siyang kasuot, wala siyang daladala na anuman. Subalit, nung siya po ay patuloy na naglalakbay at binless ng Panginoon, along the way, pinagpala po siya ng Panginoon. But sad to say, in chapter 34, may tragedy nangyari. Ang kanya pong kaisa-isang anak na babae na si Dina ay ginahasa po ni Shechem. Sa lugar na yon, na kung saan ginahasa po siya dahil masyadong in love si Shechem kay Dina. Kaya ang gusto po ni Hamor, mapangasawa po ni Shechem, si Dina, at nang sa ganon, yung lahi nila ay mag-combine. Subalit, sad to say, dahil po sa lapastangan na ginawa, paglapastangan sa ginawa sa kanilang kapatid, sila Simeon po, ang ginawa po, nagpatuli po ang angkan po ni Shechem, ni Hamor, at nang habang sila po ay sariwa pa po ang sugat, linusob po sila, pinatay po silang lahat. Imagine that. Makikita po natin yung promise ng Panginoon in chapter 28 na siya'y ibe-bless ang kanyang family. Subalit along the way, may mga problems na na-encounter. Sa atin po, maaari sa ating pong buhay, yung pong unang nakatagpo natin ng Panginoon sa ating mga kanya-kanyang mga Bethel. Nangako po ang Panginoon, but along the way, may mga problems na tayo na-encounter. Hindi lamang po personal problems, even in our family. At maaaring sasabihin natin, Panginoon, totoo ka ba? Panginoon, gumagawa ka ba? Yung pangako mo ba'y ginagawa mo? Nais ko pong sabihin po sa inyo, ang pangako ng Panginoon ay nananatiling yes. At ang kanyang pangako ay ginagawa niya. Hindi po napapako. Kaya nga, sa chapter 35 ng ating pong teksto, pinaghahanda po ngayon ng Diyos si Jacob. At napakaganda, pinaghanda si Jacob, hindi niya po iniwan ang kanya pong pamilya. Mga magulang ko po't mga kapatid, nais ng Panginoon na hindi lamang po tayo individual na sumasamba sa Panginoon, hindi lamang tayo individual na naglilingkod po sa Panginoon, kundi ang ating pong desire. As for me and my household, we will serve the Lord. Ito po'y gagawin ng Panginoon. Ito po'y pangako po ng Panginoon. Kaya sa oras pong ito po ang ating pong pag-aaralan. But before that, ang sabi po ni Charles F. Stanley, ng kanya pong libro na napakaganda, Leading Your Family by Allowing God to Lead You. Ang sabi po niya, spiritual weakness makes our homes more vulnerable than any other liability. Which is why the head of the home needs the full spiritual armor offered by God. Ephesians chapter 6, verse 11 to 18. Napakahalaga na pinapriority po natin yung spirituality. Kumusta po ang ating pong pamilya? Baka wala na po yung prayer. Baka wala na po yung spiritual na yung pagtuturo. At ang sabi niya pa po, one of the serious problems in families is that fathers do not know their faith well enough to teach it to their children. At ang sabi niya po na napakaganda, if you earnestly desire to provide for your family, then you must make an effort to understand spiritual matters enough to teach them to your children. Sapagkat ang need, ang pangangailangan po ng ating mga anak at ng kabataan po ngayon, hindi lang po financial, kundi spiritual din po. The problem is, dahil po sa kakulangan ng opportunity, dahil sa kahirapan ng buhay, marami po ang patuloy na napipilitan ng mga ibang bansa. Kapag tatanungin mo ang kanila pong anak, ano yung madalas na problema po nila? Hindi naman po pera eh. Kasi monthly po sila pinapadalan. Ang madalas na problema po nila at napakasakit, nag-birthday ako, wala yung nanay ko, wala yung tatay ko. Nag-graduate ako, wala si nanay o kaya si tatay. Yun po yung madalas na nagiging problem. Kaya nga po mga magulang ko po at mga kapatid, para maranasan po natin ang tunay na revival sa ating pamilya, i-priority po natin ang spirituality ng ating pong family.
Napakahalaga na priority po ang spirituality. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. To be ready, number 1, be ready to hear God's call for your family. Ang sabi po ng verse 1 ng chapter 35 ng Genesis, Then God said to Jacob, Get ready and move to Bethel and settle there. Build an altar there to the God who appeared to you when you fled from your brother Esau. Makikita po natin, dahil nga po sa experience in chapter 34, makikita po natin yung experience po ni Jacob ng kanya pong family. Ngayon po, para bagang tila bagang nirirenew muli. Sinasabi muli kay Jacob na maghanda ka. Yung pangako ko sa iyo in chapter 28, paraphrasing, gagawin at tutuparin ko, mas lalo kitang pagpapalain. Makikita po natin, ito pong kanya pong naranasan, somehow related po sa naranasan ng church, the Ephesian church. Revelation chapter 2 verse 5, sa Amplified Version, ang sabi pong ganoon, Remember then from what heights you have fallen. Repent, ang ibig sabihin po ng repent, change the inner man to meet God's will. And do the works you did previously. Ang ibig sabihin niya, when first you knew the Lord, or else I will visit you and remove your lampstand from its place unless you change your mind and repent. Makikita po natin, for us to hear God's call for our family. Una po, remember where the Lord found you. Remember where the Lord found you. Saan po yung simula? Naalala niya, natatandaan niyo pa po ba yung simula na kung saan ka kinatagpo ng Panginoon? Yung lugar na kung saan doon ka nakatagpo ng Panginoon. May mga kanya-kanya po tayo ng kwento. But somehow, sa mga nararanasan po natin, every day, sa ating buhay, minsan, si Satanas po talagang ninanakaw niya po yun eh. Ninanakaw niya yung makaranasan na yun. Kaya ang sabi na po, remember where the Lord found you. Another po, number 2, remember and repent when you wandered away from Him and He told you to come back. There are times na tayo po ay minsan ay nawawala. At yung iba po, sad to say, can I say this with love, hindi lang po nawawala, nagwawala pa po. Dahil sila po ay patuloy na maari na dismaya, na discourage po sila, maari sinasabi nila, tagal-tagal na ng prayer request ko, bakit wala pang nangyari? But somehow, ang sabi ng Panginoon, return and repent. At nais ng Panginoon na patuloy na tayo po ay makabalik at bumalik sa Kanya. Another po, receive, God will do greater things even more. Meron pa pong mas magandang bagay na inihanda ang Panginoon na gagawin sa bawat isa po sa atin. At nais po natin na walang isa man ang mapag-iwanan. Walang isa man ang mapag-iwanan, maging ang miyembro ng ating pong pamilya. Huwag tayong papayag na basta na lamang lansiin ng dyablo ang ating mga miyembro ng ating pamilya. Hindi tayo papayag po doon sapagkat ang Diyos ay gagawa ng himala, magagawa ng kahindik-hindik na himala, revival sa ating buhay at sa ating pong pamilya. Ito po yung nais po ng Panginoon. God is calling us back to the place where He is first and foremost in our lives. He wants us to come back to the place where our souls and are aflame with love for Him. Ako po every time, nasabi ko po kanina sa first service, every time na ako po'y nanghihina sapagkat dumarating po yung panahon na tayo po'y nanghihina. Dumarating din yung panahon na minsan tila bagang nagsasawa ka sa ginagawa mo. Tila bagang napapagod ka. But every time na napapansin ko po sa aking sarili na yung aking spiritual life ay tila bagang bumababa, binabalikan ko po yung aking pong Manor Hotel Bethel. Ito po yung karanasan ko kung saan sa lugar na yon, doon ako nangako. Wala pa po akong asawa noon, binata pa po ako noon. Doon po ako nangako, sabi ko, Panginoon, ngayon po nakikipagtipan, nangangako po ako sa iyo, Panginoon. Bigyan mo lamang ako ng pagkakataon kung loloobin mo na ako po'y makaligtas dito. Paglilingkuran kita, yung aking mapapangasawa at ang aking magiging anak ay maglilingkod sa iyo. Lahat ng meron ako, ikaw, Panginoon, at ikaw ang aking itataas. Alam niyo po, every time na binabalikan ko po yon, lumalakas po ako. Ito po para bagang ini-inject ka na
na hapong-hapo ka, tas kapag in-inject ka na nandoon, na lumalakas kang muli. Mga magulang ko po't mga kapatid, I believe meron po tayong kanya-kanyang lugar kung saan muli tayong mapapalakas, kung saan muli tayong ma-encourage, kung saan muli tayong mahahamon. Kaya napakainam na ito po'y ating pong balikan. Number 1, be ready to hear God's call for your family. And number 2, be ready to respond to God's call for your family. Napakaganda po. Nag-response po si Jacob. Kasi pwede naman po siyang i-command at utusan ng Panginoon. Baliwalay niya. Yung bang i-deny niya lang, deadma lang. Pero this time around, nag-respond po siya. Mga magulang ko po't mga kapatid, this time na tayo po'y mag-response. Kasi kumbaga po, ito po yung move ng Holy Spirit. Ito yung move ng Panginoon, direction ng Panginoon sa atin, especially sa ating JHL family. Ito, kailangan po, napakahalaga ng ating pong respond. Ito po, tignan po natin. Genesis chapter 35, verse 2 to 5 says, So Jacob told everyone in his household. Nung pong nangusap ang Panginoon kay Jacob, get ready, be ready. Kinausap niya na po ngayon ang kanya pong pamilya. Ang ganda po, no? Hindi niya sinarili. Kundi kinausap niya ang kanyang pamilya. Sabing ganoon, get rid of all your pagan idols. Purify yourselves and put on clean clothing. Verse 3, we are now going to Bethel, where I will build an altar to the God who answered my prayers when I was in distress. May testimony po siya. Itong lugar na ito, nung panahon na ako'y tumatakbo sa aking kapatid na si Iso, kasi pinagbabantaan kanyang buhay, papatayin siya kasi kinuha niya yung birthright Doon po siya kinatagpo ng Panginoon. He has been with me wherever I have gone. Verse 4. So they gave Jacob all their pagan idols. Ang ganda naman ng tugon ng kanyang pamilya. Sana all. Diba? Tara, may anniversary. Oo, sasama ako kasi pagod na ako sa aking buhay. Pagod na akong magliwaliw. Pagod na ako sa aking na-experience. Sasama na ako sa iyo. Sa testimony po, hindi ko po makakalimutan. Nung pong panahon na ako po'y siguro edad 7 or 8 years old po ako. Dahil kaming buong family ay nakilala, except my father. Mapapansin po namin kahit anong invite, kahit anong, parang wala lang, deadma lang. But this time around, isang araw, nung kami po ay nagbibihis, biglang sabi po ng aming ama, saan kayo pupunta? Wow! Dating word, saan na naman kayo pupunta? Atin naman kayo. Boragin naman. And biglang nagbagong ang kanyang salita. Saan kayo pupunta? Mag-a-attend po kami. Bakit hindi niyo ako isama? Ang gandang pakinggan. Wow! At nung nagkaroon po ng altar call, nung siya po'y sumama, siya po yung unang-unang lumapit sa altar at tinanggap ang Panginoon. From now on, talagang nagtuloy-tuloy po siya sa kanyang spiritual life. Napakaganda po. Kaya doon ko po napansin, yung mga ginagawa po natin sa Panginoon, magre-response ang Panginoon. Ang Diyos, ang Banal Espiritu, ang ihipo sa miyembro ng ating pamilya, kung meron man po sa miyembro ng ating pamilya ngayon, maging sa mga ating online viewers na wala pa sa Panginoon, ito po yung panahon na magkakaroon ng revival sa ating pong family. At hindi tayo papayag na lampasan ang ating pamilya. Pakisabi sa iyong katabi, hindi lalampasan ng Diyos ang pamilya mo. Be ready! Palakpakan po natin. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. God is not the one who needs to make a change. We are the ones who need to be changed. Ang Diyos po kailanman hindi po siya nagbabago. Mananatili ang kanyang pangako. Kaya kailangan mag-respond lamang po tayo sa kanya pong nais gawin sa bawat isa. Maari ngayong umagang ito nangungusap ang Diyos sa iyo. Sawa ka na ba sa iyong buhay? Sawa ka na ba sa mga nararanasan mo sa buhay? Kahit anong pagsusumikap mo, kahit anong ginagawa mo, tila bagang walang kabuluhan, walang nangyayari.
ito po yung panahon, pahintulutan mo ang Panginoon. Siya naman ang kumilos at magmaniobra sa iyong buhay at makikita mo kung papaano kanya ibe-bless, kung papaano kanya pagpapalain. Notice po the response of Jacob and his family. Ito po yung response po nila. Una, they cast off their deities. Makikita po natin sa ating pong binasa, isinuko po nila yung mga idol, mga Diyos-Diyosan po sa kanila pong buhay. Ang sabi po ng 1 John chapter 5 verse 21 says, "Dear children, keep away from anything that might take God's place in your heart." Lumayo kayo sa mga bagay na kung saan kukunin yung lugar ng Diyos sa puso mo. Ano ba yung mga bagay na kinukuha yung lugar? Dapat sana ang lugar na yan sa puso mo ay ang Diyos, subalit kinukuha ng kaaway. Ang sabing ganoon, take away. At ang sabi po sa 1 John chapter 2 verse 15, "Do not love this world nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you." Ang mga bagay po sa mundong ito ay pansamantala lamang. Huwag po nating yakapin, bagkus patuloy, hayaan natin na ang mga bagay sa mundong ito ay maranasan, i-sanctify natin para sa Panginoon at ang Diyos ang mapurihan, even in our family. Kunin niyo po ito. Whatever takes your time, your money, and your devotion is your God. Ito po ang ibig sabihin niya. Whatever takes your time, your money, and your devotion is your God. Ito po yung panahon na kung saan mas lalo po nating dagdagan yung panahon natin. Panahon sa mga salita ng Diyos. Panahon sa Panginoon sa pakikipag-usap sa Kanya. Sad to say, maraming iba, napakahaba ng panahon sa kanilang Facebook, sa kanilang social media. Subalit panahon sa Diyos ay napakaigsi at tinitipid pa ang Panginoon. Hindi po ganon. Kaya kailangan po maranasan po natin ito. Ano pa po yung response po nila? Number 2, they cleanse their dirtiness. Ano pong ibig sabihin? Kasi ito po yung kanilang naranasan eh. But ang sabi ko nga po ng chapter 34, yung pong ginahasa po yung kaisa-isang babaeng anak ni Jacob. Feeling po nila para bagang marumi, ang kanilang pamilya ay magulo. But isinuko po nila ito sa Panginoon. Tandaan po natin, a dirty life hinders worship. Ang sabi po ng Psalm 66 verse 18. Ang pong sabi, "If I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened." Mga magulang ko po't mga kapatid, hindi po maigsi ang kamay ng Diyos para hindi niya po tayo maabot. Hindi po siya bingi para hindi niya po marinig ang bawat inaing, ang bawat dalangin po natin sa Kanya. Subalit, ang nagiging hadlang ay ang kasalanan. Kaya nga, ang response po nila, talagang nagpalinis sila. Isinuko po nila, anuman po ito. At maaring ngayong umagang ito, may mga bagay sa ating buhay na dapat po nating isuko sa Panginoon. May mga bagay na dapat nating isurrender sa Panginoon para walang maging hadlang sa gagawing revival ng Diyos. Hindi lamang sa atin personally, even in our family. At a clean life brings blessing. Kung papaanong ang dirty life hinders worship, a clean life brings blessing. Ano pong sabi ng Psalm 24 verse 3-5? "Who may climb the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? Only those whose hands and hearts are pure, who do not worship idols and never tell lies." Verse 5, "They will receive" what? "The Lord's blessing and have a right relationship with God, their Savior." Nais po ba nating mabless po tayo? Mabless ang ating pamilya? Kailangan po nating i-offer ang ating buhay. I-sanctify po natin ang ating buhay. Ito po ang kanila pong response. Another response po nila, they change their dress. Makikita po natin, ibig sabihin, if we want to be where the Lord desires us to be, then we must dress ourselves in the holiness of the Lord. Yung pong mga bagay, yung pong damit ng mga old life, yung mga damit ng karumihan, kailangan palitan po natin, hayaan natin na palitan ng Diyos ito sa ating pong buhay.
Huwag po nating sabihin na wala na atang pag-asa ang aking pamilya, wala na atang pag-asa ang aking asawa, ang aking anak, ang aking kapatid. Hindi po. Sa Diyos po laging may pag-asa. Sa Diyos laging may pag-asa sapagkat ang Diyos ay kumikilos at gumagawa. Huwag lang po tayong magsawa. Meron pong perfect time ang Panginoon para po sa ating pong pamilya. At makikita po natin, another response po nila, they created detachment. Ang sabi po ng verse 4 ng Genesis chapter 35, so they gave Jacob all their pagan idols and earrings, and he buried them under the great tree near Shechem. Iniwalay nila ang kanilang sarili. Mahirap po kasi na nakadikit ka sa mga bagay sa mundong ito, nakadikit ka sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, and yet tapos lalapit ka sa Panginoon. Hindi po pwede yun. Kailangan mong ihiwalay, i-detach ang iyong sarili sa mundong ito. Kasi habang kayo po ay naka-attach po sa mundong ito, habang patuloy po natin ini-enjoy yung mga bagay sa mundong ito, lalo minsan there are times na tayo po ay napapalayo sa Panginoon. Kaya kapag ka ang ating pong sarili tila bagang na-enjoy na natin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, there's something wrong. There's something wrong. Kaya kailangan i-detach natin ang ating sarili. Naalala ko po every time, di po ba, na tayo po ay nagkakaroon ng chain fasting, 3 days fasting, na sinasabi rin po ng ating pong Pastor Alex, na hindi lamang po tayo po na mag-skip ng meal, kundi patuloy rin po nating i-detach ang ating pong sarili sa social media. Meron pong social media pass. Di po ba? Totoo po yun eh. Kasi bombarded ka ng mga bagay sa mundong ito, ng social media. Kaya minsan, hindi mo na marinig. Hindi mo na marinig yung pangungusap ng Panginoon. Tila bagang napakahina na. Pero, kapag dinitouch mo pansamantala, i-concentrate mo yung sarili mo sa Panginoon, I believe, nagiging matalim ka muli. Can I say this with love? Kapag alam mo na tila bagang ang iyong spirituality ay pumupurol, ito yung pagkakataon na i-detach mo ang iyong sarili sa mundo at hayaan mong mangusap ang Panginoon. Hayaan mo na patuloy na magsalita ang Panginoon sa iyo at makikita mo muling tatalim ka sa spiritual. Muli kang tatalim. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi ko po, what they did is a picture of repentance. Repentance is a change of mind that results in a change of direction in life. When a person repents of something, they change their thinking about it. And they turn and walk away from it, putting detachment between themselves and that certain thing. To repent means to turn and never return. To turn and never return. Natatandaan po natin yung mga bagay na yon na hindi mo na natin babalikan. Yung mga bagay na yon na nagpabagsak sa iyong buhay. Yung mga sitwasyon na yon na nagbigay ng pighati sa puso ng Diyos. Huwag mo nang babalikan. Pagkus, patuloy na tayo po'y sumunod sa Panginoon. At napakaganda po sa verse 5, ang sabi, sa Genesis chapter 35 verse 5, as they set out, habang ginagawa po nila ito, a terror from God is spread over the people in all the towns of that area. So no one attacked Jacob's family. Kasi maaaring sasabihin natin, kasi one time meron po lumapit sa akin, umingi na advice, Pastor, bakit ganun po? Habang dinidesire ko po na maglingkod sa Diyos, tila bagang may umahatak po sa aking palayo. Habang ang pamilya ko gusto ko madala sa Panginoon, laging may mga dahilan, laging may mga dumarating na hindi inaasahan na tila bagang atake ng kaaway. Sabi ko po sa kanya, kasi ayaw ng dyablo na i-bless ang iyong pamilya. Ayaw ng kaaway na ang buong pamilya mo ay nakakaranas ng pagpapala, na ang buong pamilya mo ay ginagamit ng Panginoon. Ayaw ng dyablo yon. Kaya gumagawa siya ng kaparaanan. But praise God, if God is with us, no one, even Satan, will against us. Walang sino man ang makakahadlang sa revival na gagawin ng Diyos. Hindi lamang po sa atin personally, even in our family. Walang sino man pong makahadlang. Kailangan po na tayo po ay patuloy na mag-response sa nais po ng Panginoon.
Ano po yung respondi po natin ngayong umagang ito? And I believe, ikaw at ang Diyos po ang nakakaalam. Number 3, be ready to honor God in your family. Una po, be ready to hear God's call for your family. Number 2, be ready to respond to God's call for your family. And number 3, be ready to honor God in your family. Ano bang sabi ng verse 6 and 7 sa Genesis chapter 35? Eventually, Jacob and his household arrived at Luz, also called Bethel in Canaan. Jacob built an altar there and named the place El Bethel, which means God of Bethel, because God had appeared to him there when he was fleeing from his brother Esau. Kunin niyo po ito. When Jacob returned to Bethel, he rebuilt his altar and worshiped the Lord. Bakit he rebuilt? Hindi built. Kasi po, in chapter 28, nag-build na po siya ng altar doon po sa Bethel nung siya po ay nanaginip at binless po siya ng Panginoon. But this time around, tila bagang sa mga panahon na lumipas, tilang maaring napabayaan po niya yung mga bagay patungkol sa Panginoon. Kaya na-rebuild niyang muli. Itinayo niyang muli ang altar. Hindi lamang this time around, hindi lang po siya mag-isa. Kasi po nung nag-build po siya ng altar sa Bethel in chapter 28, mag-isa po siya. But this time around, nag-rebuild siya ng mag-altar. Kasama niya na ang kanyang buong pamilya. Wow! Hallelujah! Kaya nga po, makikita po natin, the altar Jacob built was symbolic of several things. When we return to our Bethel and rebuild our altars, we will find that they stand for the same things. Una po, symbolic meaning po of rebuilding your altar. Number 1, it speaks of worship. Worship is about us becoming less while He becomes more. Na kung saan ito pong Bethel na ito, itong altar natin, ito po yung ating pong pagsamba sa Panginoon. Napakasarap po, no? Napakasarap na tayo po ay patuloy na sumasamba sa Panginoon. Kung di po ako nagkakamali, ito po yung narinig ko na rin po kay Pastor Alex. Meron pong pamilya po na umaattend po. Every Sunday, Sunday after Sunday, umaattend po sila. Buong family sa gawain ng Panginoon. And one time, ito pong ama ng tahanan, siya po ay tila bagang ayaw nang umattend. Kahit anong pilit ng kanya pong anak, ayaw nang umattend. Pati ng kanyang asawa. Ang sabi po niyang ganoon, bigyan mo ako ng 3 dahilan. Bakit kailangan ko pang umattend? Bakit pa kailangan sumama sa inyo para sumamba? Ang sabing ganoon, una sa lahat, padre di pamilya ka. Dapat ikaw yung nangunguna sa amin para dumalo sa church. Ang pong sabing ganoon. Pangalawa, dahil ikaw ay mananampalataya, bilang mananampalataya, nag-quote pa po ng verse, Hebrews 11:25. Huwag mong kaliligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon. Nag-quote pa ng verse. O sige, kumbinsi din ako. Isa na lang, sige. Ikatlo, nakakalimutan mo yata, ikaw ang pastor sa simbahan. Alam niyo po, may mga pagkakataon na ganoon din po tayo na minsan talagang nanghihina po tayo. Hindi natin maiwasan. So, balit, hindi lamang po 3 ang dahilan ng Diyos, kundi maraming dahilan ang Diyos para wag tayong huminto. Wag nating hihintuan ang ating pamilya. Wag nating hihintuan ang ating buong sambahayan. Maraming dahilan ng Diyos at maraming dahilan ng kanyang salita para siya po ay ating pong purihin at sambahin. Another symbol po ng building your altar, it speaks of love. Ang sabi nga, nothing says, we love the Lord like our obedience to His commands. John chapter 14, verse 15. Makikita po natin, pinrove ni Jacob ang kanya pong love kay Lord. And this time around, dahil sa kanyang sobrang pagmamahal sa Diyos, hindi siya papayag ng kanyang pamilya ay hindi rin maranasan ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Praise God sa ating pong month-long anniversary.
Marami po tayong mga kapatid na talagang hindi papayag na hindi nila madala ang kanilang pamilya sa Panginoon. Sa mga krusada, sa EOR 5, sa culmination, praise God. Ito po yung pagpapakita po natin na mahal po natin ang Panginoon sa mga bagay na ginagawa po niya sa ating pong buhay. Pangatlo po, it speaks of service. Sabi ko po, people came to the altar to make vows of service to the Lord. God is looking for people who will selflessly serve Him, who will put Him first in their lives, and who will give everything to Him. Yung ating pong service sa Panginoon, wala pong retirement. Pakisabi sa katabi, walang retirement. Sa trabaho lang po may retirement, sa secular may retirement, pero po yung sa Panginoon, wala pong retirement. Ang retirement lang po natin ay pagkapag tayo po'y nandun na sa langit. Amen po ba? Kaya kailangan po yung ating pong service sa Panginoon. Another po, symbolic po niya, it speaks of obedience. Actually, pwede naman pong magdahilan po si Jacob Panginoon, katatapos lang po ng problema namin. Di ba? Yung pong aking kaisa-isang anak na babae, ginahasa. Nagre-recover pa lang kami sa aming problema Tapos, lilipat na kami ng another place. Pupunta kami sa isang lugar. Lord, mukhang hindi pa namin kakayanin. Mukhang hindi pa kami nakakapag-move on. Mga magulang ko po't mga kapatid, maaring ito po yung ating pong nararanasan. Alam niyo po ang nais at sabi po ng Panginoon po sa atin, sumunod ka lang. Sumunod ka lang at makikita mo kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Ang kagandahan po doon, di ba nasabi ko po kanina, chapter 28, si Jacob, pumunta po kay Laban. Sa iba daw po, sa mga nanonood po ng Laban lang. Mga nanonood po ng Laban. Di ba may ang tawag po doon, yung parang robotic na yun po yung pronunciation niya sa Laban Laban. Pumunta po siya kay Laban na walang-wala po siya. Napakaganda Maaring ang bawat isa po sa atin, tayo po ay walang-wala. Bagsak po tayo sa buhay. Pero alam niyo po, after ng chapter 35, basahin po ninyo, kung binless po ng Panginoon after first encounter niya sa Bethel chapter 20, mas lalong pinagpala si Jacob dahil sa kanya pong pagsunod. Ano pong nais ng Panginoon? Mas lalo po nating mararanasan yung pagpapala, yung pabor ng Diyos. Yung mga bagay na hindi pa natin nararanasan. Tanong, anong edad mo na ngayon? Huwag mo na sasabihin. Yung mga bagay na hindi mo pa naranasan mula nang isinilang ka, I believe, ipaparanas ng Panginoon. Hallelujah! Ako po ay excited sa gagawin. Sino po ang excited? Hallelujah! And lastly po, it speaks of sacrifice. Ang kagandahan po sa Panginoon, yung bawat ginagawa mo, yung ikaw po ay nag-EOR 5, pati yung pananalapi mo, binibigay mo, magpapakrusada ka, ikaw yung magpapakain, ikaw yung magtuturo, ikaw na lang mag-invite. Ang kagandahan sa Panginoon, alam niyo po, yung mga sacrifices, minamarkahan yan ng Panginoon. Hallelujah! Alam niyo po, sa totoo lang, sa mga nagwo-work, di ba? Alam po yan ni Madam Lilian sa mga nagtatrabaho. Yung mga masisipag, di ba? Alam din ng boss po nila yung mga masipag, yung kanilang performance. Sino po yung nagre-reward sa kanila? Yung boss nila. Tayo po ang nagre-reward, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah! Kung maaring i-reward sila, yun lang po hanggang doon lang Pero yung reward ng Panginoon, hindi mo maaawat. Kaya pakisabi sa iyong katabi, hindi nawawala ng kabuluhan ang mga sacrifices mo. Praise God. As a recap po, fulfilling God's call for a family revival in our generation, number 1, by being ready to hear God's call for your family. Remember where the Lord found you. Return and repent when you wander away from Him and He told you
to come back. And number 3, receive. God will do greater things, even more. Number 2, by being ready to respond to God's call for your family. Ano po yung dapat po nating maging response? Cast off your deities, cleanse your dirtiness, change your dresses, detach yourself from worldly things. And lastly po, by being ready to honor God in your family, by rebuilding your altar. Ano po yung symbol po ng altar? It speaks of worship, it speaks of love, it speaks of service, it speaks of obedience, and it speaks of sacrifice. At nais ko pong mag-end dito po sa Genesis chapter 35, verse 10 to 12. Genesis chapter 35, verse 10 to 12 says, saying, your name is Jacob, but you will not be called Jacob anymore. From now on, your name will be Israel. So God renamed him Israel. Then God said, I am El Shaddai, God Almighty. Be fruitful and multiply. You will become a great nation, even many nations. Kings will be among your descendants. And last verse, and I will give you the land I once gave to Abraham and Isaac. Yes, I will give it to you and your descendants after you. Ang tanong po, ito po ba yung ating pong prayer? Are you ready for the revival? Hindi lamang po personal revival, but for the revival sa ating pong pamilya. Maaari sasabihin mo, Pastor, yung pamilya namin, ito yung tawag sa amin, pamilyang magulo, walang direksyon, wala nang pag-asa. Kayang-kayang palitan ng Diyos ang pangalan ng iyong pamilya. Yung pamilyang walang pag-asa, ngayon pamilya na punong-puno ng pag-asa. Yung pamilyang bagsak ang buhay, naghihikaw sa buhay, kayang-kayang palitan niya ng Panginoon, baguhin ng Panginoon. Pamilyang pinagpapala at nagiging blessings na napakarami. Napakabuti po ng Diyos. Kayang-kaya niya pong mga baguhin yung mga bagay sa ating buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. To God be the glory. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. Thank you very much, Pastor Ali. Purihin ang Diyos sa mensahe po ng Panginoon. Revival in the family with the message title, Be Ready. Tell your neighbor, be ready. All right. Before I release the pastoral blessing, yung kwento na nagamit po is the story of Jacob. Napakaganda pong picture yon. Totoong Bible character ho yon. Si Jacob, ang father niya ay si Isaac. Isaac ang father niya, Abraham. God made a covenant to Abraham that he will be the father of many nations. Pero dumaan siya ng mga testing. Pagkatapos, Isaac ay nireconfirm ng Panginoon ang kanyang covenant kay Abraham. And then, si Jacob, na naging anak ni Isaac, dalawa sila ay twin. Jacob, ang kanyang kapatid, ay Esau. Esau is panganay, supposed to be. Si Jacob po, twin sila twin. Pero unang lumabas si Esau. So God also reconfirmed His covenant to Jacob, na eventually naging Israel. Kaya ngayon may bansang Israel. Listen please. Our God is a God of covenants. At ang pakikipagtipan ng Diyos hindi lang sa iyo. Idadamay ng Panginoon pati anak mo, pati anak ng anak mo, kayang pagpalain ng Diyos ang iyong salinlahi. Ito pong nangyayari. Hindi alam ito ng marami. Makinig tayo mabuti. Maging kayo po na nasa online. Yung iba, hindi nila alam bakit ganitong buhay nila. Kasi may sumpang, instead of covenant of blessing, sumpa ang nananalaytay sa kanila. At may kaugnayan yon, hindi lang sa kanilang personal na kasalanan, kung hindi pati yung kasalanan ng kanilang ninuno. And sumasalin yun until somebody decides
I will make God my God. Kung sino man pinaglingkurang Diyos-Diyosa ng aking mga ninuno na hindi naman totoong Diyos, hindi ko sila paglilingkuran. But I am making a decision to serve the God who created the heavens and the earth. Yung totoong Diyos. Kapag sumeryoso ang isang tao and makes Christ his Lord and Savior, Galatians 3:13 says, He was made a curse for us so that we can receive the blessings of Abraham. Madaling salita, ang Lord Jesus Christ, kinuha niya ang lugar ng sumpa para nang sa ganon, matanggap natin ang pagpapala ng Diyos. So when a person receives Christ as his Lord and Savior and really seriously makes a covenant with God, that generational curse stops. Ang susunod na mananalaytay sa iyo at sa iyong lahi ay ang covenant of God's blessing na. Mapuputol ang sumpa sa isang salinlahi kapag may nanindigan, I make God the God of my life. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Makikita mo minsan, ito, babaero, nuno, ganyan. Tapos, anak, apo, ganun din. Yung spirit na yun, na nangwawasak ng pamilya, nananalaytay. And somebody must stand up. That curse has to stop, and it will stop in me. Hindi ko pababayaang madamay ang sunod kong salinlahi. Purihin ang Diyos. Make that decision. Bakit ka mabubuhay ng isang buhay na lagpak ng lagpak sa kasiraan? Pwede mo namang maranasan ang isang masayang buhay, masayang pamilya, maayos na buhay, at hindi yung buhay na sinabi ng Bible na living like a fool. Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Verse 16, make the most of every opportunity in these evil days. And then verse 17, don't act thoughtlessly, but understand what the Lord's will is. So dito napakaliwanag na ang revival hindi basta-basta nararanasan ng sino man. It's a promise, yes. But katulad nung narinig po natin, revival requires readiness. Readiness. Pero ang exposition po ngayong umaga nakaka-bless dahil hindi ito pang iyo lang. Pati pamilya mo idadamay ng Panginoon sa revival na mararanasan mo. Purihin ang Diyos. Amen. So, we've got to operate on these truths. At magsawa na dapat ang isang taong, ba't ba ganitong nangyayari sa buhay ko? Kasi ang ginagawa ng iba, ala tsamba, ala diskarte. Ayaw ng pagsunod sa Diyos eh. Gusto na lang swertehin kahit hindi ako sumusunod sa Diyos. Ganun ang gusto ng diablo eh. Kaya, tataya ng wedding, tataya ng ganito, pero baon pa rin sa utang. Swipe ng swipe sa credit card. Pero, nasisira ang buhay. Hindi maayos ang buhay. Getting involved with various kinds of addictions and decisions that is destroying his or her life. Tapos ang buhay chaotic. Yung outside life niya chaotic. Alam mo ninyo kung bakit? Sapagkat yung kanyang inner life is very chaotic. So we've got to start somewhere. Do you know where we need to start? We need to start in Bethel. Bethel in Hebrew means house of God. Beth is house, El is God. So it was in Bethel that Jacob encountered God. At kung ikaw ay, if I will be your God, just like your ancestors, Abraham and Isaac, I will bless you, sabi ng Panginoon. Tapos nakipagtipan siya sa Diyos. So wag kang hihinto sa encounter with God. Just like Jacob, God will give everybody a chance to have a special encounter with Him. But we've got to do the second thing. Pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. You've got to learn how to dedicate your life to God. Hindi yung urong-sulong, hindi yung pasumpong-sumpong, hindi yung walang gana ka sa Diyos, pero gusto mo na it doesn't work that way. You've got to come to a realization kung gusto kong makawala sa sumpa, gusto kong makawala sa chaotic life na ito, kailangan seryosohin ko ang Diyos na may sanhi ng buhay ko.
Kasi hindi naman ako ang Diyos na lumalang sa sarili ko eh. Pag kumabit ka sa source of the author of your life, doon mo maintindihan yung kanyang purpose. Yan ang istorya ng lahat ng nagpapatotoo. And the story repeats itself because God is not a respecter of person. Listen, kasama ka sa mga may dakilang plano ang Diyos sa iyong buhay. Just like Jacob, pwede kang mag-start ng walang-wala, pero kapag nakipagtipan ka sa Diyos, ang dulo mo ay masagana at pinagpala. Ang ganda nung nasabi kanina yung Pastor Ali. Because we've got to always go back to our Bethel. Everybody say, go back to Bethel. Go back to Bethel. Because that's the house of God. That's where you encounter God. Alright? Pagbalik niya dun sa Bethel, hindi na siya mag-isa. Kasama ang buong pamilya niya. So, there's something in this that will change the story of your life. So, importante ang maunawaan nito, hindi aksidente ito. You cannot have revival nang wala kang gana sa Diyos. Wala kang gana sa kanyang salita, pero ganadong-ganado ka sa television. Pero kung magbasa ng Biblia, kung nagbabasa man, tipid na tipid. Pero pag manood ka sa TV, so what's happening? Listen, you are just being taken captive by the cheap dopamine fix offered by the world. Pag sinabing dopamine, this is the happy hormone. Hindi alam ng mga tao to, pero may void sa ating lahat. At pag hindi ka nagbantay, ang mga tao gawa ng gawa just about anything. Just to have a quick, cheap dopamine fix. So doon ka nasasanay yung mababaw na kaligayahan na ibinibigay ng mundo, kaya ang buhay mo hungkag na hungkag pa rin. We should refrain that. One of those that can give a cheap dopamine fix now is social media. Pag hindi ka naging discipline dyan, it can give you the illusion na parang may nagagawa ka, pero ang totoo, wala ka talaga na-accomplish. Kasi gusto mo yung quick joy na ang Diyos lang ang pwedeng magkalob niyan. When you come to Him, when you seek Him, when you go back to Bethel, stop that cheap dopamine fix. The real source of joy and hope and purpose is none other than God Himself. The outward chaos na nararanasan ng maraming tao, hindi nila maintindihan, it's because of the inward chaos that they have. Hindi ayos ang relasyon po nila sa Diyos. So, I want you to say something before I release a pastoral prayer, because this is revival season, revival in our generation, hindi tayo papayag na lalampasan po tayo ng ating Panginoon. Marahil ang tanong na isang dapat itanong, firstborn si Esau. Bakit ang pinili ng Diyos si Jacob at hindi yung panganay? Ang Diyos ba ay namamaborito? Hindi. May nakita ang Diyos kay Jacob na hindi niya nakita kay Esau. And if you really want such kind of blessing that Jacob experienced, you need to know something about Jacob. Avoid the character of Esau and imitate what Jacob did. Tingnan nyo ang verse na ito sa Hebrews chapter... Is it in Hebrews chapter 11? Okay. So, there's this passage that says, si Esau naging immoral, ungodly, at ipinagpalit yung kanyang birthright to a temporary morsel. Okay, how many of you read that verse? It's in Hebrews Maganda sana kung mabasa I missed the verse, but okay, this is it. Thank you. Hebrews 12:6. Okay, verse 16. Everybody read with me. See that no one is sexually immoral. Nabubuhay tayo ngayon sa isang panahon na sex-obsessed. Tapos ang presentasyon ng is cheap sex. Kaya mababaw, malabnaw, skin deep ang tao. Cheap dopamine fix, skin deep. Walang lalim, walang karakter, walang morality. Magtataka ka ba bakit magulong buhay? Walang nagtitiwala kasi hindi ka matapat
Because this is the characteristic of Esau. He is sexually immoral, he is godless, who for a single meal sold his inheritance rights or birthright as the oldest son. Dapat nasa kanya yung birthright. So why is it that God blessed Jacob and chose Jacob instead of Esau? What is it na nakita ng Diyos kay Jacob na hindi niya nakita kay Esau? Alam niyo yung problema ng Esau, OA siya. Nung dumating siya, nauuhaw siyang ganyan, nagugutom, nagluluto ng masarap na sabaw, si Jacob. Bigyan mo nga ako niyang niluluto mo. Itong si Jacob, siya, yung deceiver. Bibigay ko to sa'yo. Kaso, ibigay mo sa akin ang birthright blessings mo. Sige, ganyan. Mamamatay na. OA si Esau. Mamamatay daw, hindi lang makainom ng sabaw. Ang problema ni Esau, he can easily give up that which is important. Unlike Jacob, na kumakapit talaga sa mahalaga. I will not let you go until you bless me. Remember that event? Ang ibig sabihin, ang revival, para sa mga kumakapit sa Panginoon. Para sa mga nanghuhumawak sa salita ng Diyos. Hindi ito para kila Esau na madaling matukso. Madaling ipagpalit yung mas importante. Be a Jacob, not an Esau. Huwag kang yung madaling malaglag sa immorality. Mga cheap dopamine fix offered by the world. You will not establish a good relationship. You will always move around. Short-lived relationship. You don't have foundation because you're following after the cheap dopamine fix of the world. Be faithful to God. Establish your base of faith in God. Be ready. Seseryosohin ka ng Diyos at ang iyong pamilya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, let's give the Lord a better clap of praise. So, ang Bethel, lagi mong babalikan. House of God. This is your personal devotional time. Every time na lalapit ka sa Diyos, nare-revive ka, nare-renew ka. Every time you go to church, Bethel, house of God. Kahit sabihin mong may offer na malaki sa business deal, hindi. My Sunday is not for the bitch. My Sunday is for me to say God. Yung mga dinidisiplina ng sarili, iginagalang ang Diyos. Nakikita ng Diyos yun. Pero yung mga binabastos ang Panginoon, yung mga bagay na temporal ang iniaalok, just one meal at OA na kapag hindi nakuha yun, hindi siya masaya. Pag hindi ko naging boyfriend ito, hindi ako that is just being Esau. Why don't you begin, Lord, I'm going to trust you. I'm going to trust your ways. I want to be blessed and I want my family to be blessed and to receive your revival. Glory be to God. Lift your hands to Jesus, please. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Yes, Lord Jesus. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubos. Yes, Lord. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Impress on the Lord that you're seeking Him today. Iparanas. Iparanas mo sa amin. Kabasata terebere bladaya rebeseya. Grebalaya sata terebereya. Dikatatala rebelaya seya. Ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong Sing it from the first verse. Narito kami. Narito kami, nagpapagong ba? The blood of Rebellion, the sa iisang Diyos. hinahanap namin karita ng iyong mukha. Sumasamo
sa iyong pag-ilos. Sa himig, Sa himig na hangin, hangin dalangin, kami katakutin. Paranas mo sa amin paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Get serious with God. pamalas mo sa amin ang iyong If you want revival, get serious with Jesus. hanggang ang aming kaluluwa'y Napuspos na lubusan. at sa aming kalagitnaan Kabalaya rebelaya selebeleya masandelaya say. kita Yadelebeya say ramahaya. na ang iyong yanan. Hum the song, please. I believe God can see hungry hearts for His presence. Thank you for your touches, Lord. Nivladando soto rebeleya ses redeya. Bikrandolo yo rebeleya sesteya. Bikatato lebedevianda steya. Kribandolo yo seya. Thank you, Lord Jesus. Ito ang dahilan bakit mahalaga po sa Kristiyano ang pagpapatibay ng espiritualidad. Establishing your Bethel. We need consistent encounters with God. The solution to the world's problem is not more information, but encounters with God. Napakaraming available na information. Just Google it. You've got all kinds of information. Bakit magulo pa rin ang buhay ng iba? Walang mga encounters sa Diyos eh. And to encounter God, you need to seek Him. You need to ask the deep questions in life of, bakit ako nagkabuhay? Bakit ako nabubuhay? And then the Lord will guide you by His Spirit. Kaya si Jacob, natuklasan niya yun. Nagsimula siyang walang-wala. Nakipagtipan siya sa Diyos ng kanyang buhay. Nangako siyang magiging matapat at i-honor ang Panginoon. Even to give a tithe, anya, of all the blessings that God gives him, meaning na ilagay sa right order po ang kanyang buhay. Laging una ang Diyos. Kumakapit siya sa Diyos. Kumakapit siya sa mga salita ng Panginoon. That's his key. Nung bumalik siya uli sa Bethel, na meron na siyang life partner, meron siyang pamilya, he was so tremendously blessed, and he is a worshiper of the living God. In this life, you will choose whether you live a devoted life or a distracted life. You will choose if you want to be like Mary, who is so devoted, or like a Martha, na laging abala sa buhay. Marami ka namang ginagawa, marami kang pangarap, pero hindi ka pa rin masaya. Let's choose this simple but powerful truth. I want to live a devoted life. Instead of just asking what's going on with the world, what's going on to the latest fashion, what's going on in my friend's life, ask the more important question, what's going on in the Word of God? At nagiging malalim ka sa pagkaunawa sa Diyos, and you will have no longer inner chaos, but inner peace, inner calm. At makikita mo pati ang iyong kapaligiran unti-unti na papayapa din sapagkat una kang nakipagpayapa sa Diyos. Your hand is lifted to the Lord. He can see your heart. He can see your heart cry. He can see the burdens that you're facing. Matitindi ang kinakaharap ng mga tao ngayon. Ang iba'y dinadaan na lang sa pagtitiis. Ang iba'y dinadaan na lang sa palibang-libang, but it does not solve the problem. Ang kailangan ng tao ay revival experience ng maningas na pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Isang kumakapit na pananampalataya sa Diyos. I will not let you go
until you bless me. And believe me, God can break the curse over your life and over your family. Pwede kang managana sa buhay. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Before I pray, would you follow this simple prayer and the declaration of your faith? Mean it from your heart. Everybody say with me, Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Marami pong salamat sa patuloy niyo pong pagbubukas sa aking unawa, sa katotohanan ng iyong mga salita, sa iyong pagpapatibay, sa aking moralidad, sa aking spiritual na buhay. Panginoon, ay ako po'y nagsasawa sa buhay ng kababawan. I want to get a deeper relationship with you, Lord. Patawad po, O Diyos, if I get easily distracted by the offer of the world of a cheap dopamine fix. I am making a decision. I will seek you, Lord. Itinatalaga ko po ang aking buhay sa iyo. Ang aking pananampalataya ay aking ikinakapit sa iyo. Lord Jesus, be my Lord. Be my God. Be my healer. Be my blesser. You are my everything, Lord. Salamat sa iyong sakripisyo. Kinuha niyo pong lugar ng aking sumpa at ng kaparusahan upang ako'y mailigtas. Di man karapat-dapat, kasama po ako sa iyong tinubos mula sa tiyak na kapahamakan. Salamat sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, at sa access to your throne, at karapatan na maging anak ng Diyos, makapanumbalik sa iyo. I claim the anointing of calm, anointing of peace, your covenant with me, Lord, and to my family. As for me and my house, we will serve you. My family is a priestly family committed to Jesus. If you believe God answered your prayer, give Him praise. Hallelujah! Glory be to God. That's a battle covenant. That's a battle experience. Making God the God of your life. At lagi kang babalik sa iyong Bethel. Kung nalilihis ka minsan, nanghihina ka, balikan mo lang ang Bethel mo, lagi kang i-revive ng ating Panginoon. Father God, seal the message of your word today. Your people are ready for the greater moves of your Spirit upon their lives. The anointing of breakthrough, the anointing of transition, the anointing of turning point. We claim that, Lord, as your anniversary reminder to us. At maging sa mensaheng binitawan ng iyong lingkod, ang aming Pastora Joby last Sunday, ito'y selyuhan nyo sa puso ng iyong mga anak. And that revival, Lord, will not just be on occasional days. It will become a lifestyle. It will become an experience of your people. Every time they go to their Bethel, scheduled time of prayer, fasting in their altars, and then spontaneous time of prayer, communion, and intimacy with you all through the day. Revival will be a lifestyle of your people. Maraming salamat po. Break every curses. Release all the blessings. Maging pong ang mga prayer requests na nasa aming harapan, turn them all into testimonies of the power of our God. Sa altar na ito, Diyos, ay nakikita niyong bawat kahilingan. Sa banal na altar ng pagsambang ito, nakikita niyong bawat buhay na nagbibigay parangal sa iyo. We thank you, Lord, that your people receive God's ordained blessings for today. Lift up your hands for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you. May the Lord be gracious to you and give you His peace. Inner calm. Kung mayroon kang storms na kinakaharap, claim that anointing of peace, anointing of calm. In the name of Jesus. The Lord bless you indeed. And keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all.
now and always. And all the victorious people of God say, Amen and Amen. God bless you. Good morning.